Hello, hello mga beshi! Gusto mo rin bang makapunta sa Canada tulad ko? Pwes, panoorin mo to. Bago nga pala ako nakapunta dito, share ko lang no, nung makatanggap ako ng job offer na makakapagtrabaho ko dito sa Canada, marami agad akong naging na-build na pangarap. Una na nga dito is yung makakapagpatayo kami ng bahay, makakabili kami ng maraming lupa, kumbaga makakapag-ipon ka, makakapag-invest ka. Ito yung literal na iniisip ng isang OFW kapag sila ay nangingibang bansa. Pero ano nga bang realidad dito sa Canada? Totoo, beshi, yung mga nababalitaan mo sa news na ang mga Pinoy dito, 2 to 3 jobs, minsan more than 3 jobs pa nga. Alam mo kung bakit? Kasi napakataas ng cost of living dito. Yun na nga lang sa bahay, sa rent ng bahay, napakataas ng bayarin. Plus, mataas din ang tax dito. Lahat ng binibili mo, lahat yun may tax. Plus, bukod pa yung tax na kinakaltas sa income mo. Pero ang kagandahan naman ng beshi, although malaki yung tax na binabayaran, makikita mo naman na yung tax is napupunta rin sa tao. Katulad namin, meron kaming 2 anak. Parehas yun, meron silang child benefits. Plus, yung maternity leave. Biruin mo, almost 1 year ka naka-leave na may allowance ka na makukuha sa government. Bukod pa dyan, yung medical mo dito, libre, wala ka nang babayaran. Katulad ko nga, nag-undergo ako ng cesarean last December. Ultimo, 10 cents, dollar, wala akong binayaran. So, ilan lang yan sa mga benefits na mararamdaman mo dito sa Canada despite na malaki yung tax na binabayaran mo. And kung marunong ka namang mag-manage ng pera mo or ng kinikita mo, na gumagastos ka always below your means, make sure ko naman na may matitira at may matitira pa rin sa sinasahod mo. Kasi kung i-compare ko naman yung kinikita namin dito versus doon sa kinikita namin sa Pilipinas na parehas kaming maganda yung posisyon, masasabi ko naman na mas may naiipon kami dito sa Canada. Yun mga beshi. So, kahit saang bansa naman merong pros and cons. So, dito, yan yung reality. As in, no filter yan. Kumbaga, yung iba kasi sasabihin talaga maganda dito sa Canada, maganda yung pamumuhay, pero meron din talagang ibang Pinoy na nakakaranas ng mga ganyang experience katulad nga namin. Ganyan yung na-experience namin, pero dahil nga sanay naman kami sa hirap at sanay naman kaming magtipid, so napapagkasya namin yung aming kinikita despite na malaki yung cost of living. Plus, meron pa kaming natitipid or natitira kahit papano. So, ito naman mga beshi, ano naman yung dapat yung i-consider bago kayo pumunta dito sa Canada? Una, willing kang mag-back to zero. So, back to basic, ika nga. Kasi, yung position natin na iniwan dyan sa Pilipinas, hindi natin siya magagamit dito sa Canada. Kumbaga, kahit graduate ka dyan ng college, pagdating mo dito sa Canada, ang reality is hindi ka agad-agad makaka-apply base sa degree or sa tinapos mong kurso. Kung gusto mong makapag-apply sa kurso or sa posisyon na meron ka sa Pilipinas, kailangan mo ulit mag-aral dito sa Canada. Minsan pa nga mas na-appreciate nila yung skilled worker, like yung welder, yung driver, yung mga experience dyan sa Pinas ng ganong mga trabaho. Minsan, yun pa yung mas, pagdating nila dito sa Canada, mas nagagamit nila yung ganong trabaho. Dapat i-consider mo rin na i-give up yung pride mo. Kasi, dito, bawal mataas ang pride. Kung anong trabaho na naandiyan, dapat hindi ka choosy. Minsan, ako nga nakaranas dito na nagtrabaho ko sa isang home care. And ang entry ko is housekeeping. As in, nakaranas ako na maglinis ng baradong restroom. So, umapaw na yung tubig. Pasintabi po sa mga kumakain. Umapaw na yung tubig. So, ginawa ko, drainin ko yon. So, kumbaga, wala ka dapat arte. Yung pride mo kailangan mong ibaba. Bukod pa dyan, dapat yung mental health mo is matibay. Yung pag-iisip mo. Kasi pagdating mo dito, syempre, bagong immigrant or bago kang dating dito, kumbaga, hindi tayo sanay na kung ano yung mga bagay-bagay dito. Kumbaga, malaking adjustment yung gagawin natin sa sarili natin. Isa ba, beshi, hindi ka basta-basta makakauwi ng Pilipinas. Pwera na kung ito'y mayaman at maraming pera. Kasi napakalayo ng Canada. Dala nung dating namin dito, talagang 37 hours kaming nagtatravel. And yung pamasahe, syempre, mahal. Hindi katulad ng sa ibang lugar na mura lang. Pwedeng nasa 20,000, bali ka na yun. Like, ito talaga, beshi, kailangan talaga iset mo na yung sarili mo na hindi ka makakauwi basta-basta ng Pilipinas. Kasi nga, pamasahe pa lang, pwede mo nang ipang-invest sa lupa. Lalo na kung kayo ay katulad namin na family of 4, naku, abutin ng pamasahe nyo ng nasa 500,000 pesos kung sa pera ng Pilipinas. Diba? Yun pa lang, manghihinayang ka na kasi napakalaking pera na agad. Kaya mga beshi, plano ko sa inyo kung talaga gusto nyo mag-Canada, dapat matuto kayong mamuhay ng simple. Yung hindi maluho, and hindi nakikisabay sa uso. Kasi kung makikisabay ka sa mga nauna dito, talagang hindi ka makakasurvive. Kasi totoo, beshi, na maraming Pinoy talagang umuwi. Kasi nadidisappoint sila pag nandito na sila sa Canada. Kasi ang akala nila, ang buhay dito ay
ganda, na mayaman ka na. Ang tingin sa Pilipinas, mayaman ka na pag nandito ka sa Canada. Pero ang reality ay hindi. Kaya sana mawala din yung mindset ng Pinoy na pag may OFW kang kamag-anak is mayaman na at masarap ang buhay ng mga OFW sa bansa. Yun lamang mga beshi, sana ay nakatulong ito sa pagdesisyon mo patungo dito sa Canada. Salamat!